Welcome to another episode of Muni Muni with Ansis C. Ang guest natin today is stand-up comedian, isa siya sa mga headliners ng Comedy Manila and host ng Walang Edit-Edit with Leland Lim. Everyone please welcome Leland Lim. Hey! Hello. What's up mga ka-Ansis? Ka-Ansis. Kumusta Leland yun? Okay naman. Thank you so much for being here. Ang cozy dito. Di ba? Oo. Lamig, saya, sa ganda ng Masaya. upuan. Tapos parang ibang Ansis yung kausap ko. Kasi, Paano ibang Ansis? kasi sabi ko kanina kay Ansis, parang nag-uusap lang kami ng ganito sa green room. Oo. So outside of green room, nakikita na kita sa stage, sa feed. So ibang Ansis yung parang Thank you. parang may movie ka lang, artista lang. Ibang Ansis ang makikita niya dito. Yun din nga sana gusto ko dito sa podcast na may insecurity kasi ako dati konti na parang yun nga sobrang iba ako outside of the stage, outside of the screen. So dito sa podcast sana ibang Ansis nga yung makita nila. Oo. A very different paleted. May ganun ka ba? May ibang persona ka ba on stage, on screen? Parang siguro may intersection lahat. Kumbaga kung ano ako sa stand-up, pretty much yun din ako sa podcast. Yun din ako sa in person. Pagka kinausap mo ako, I would try to sneak a joke in. Yeah, a joke or two just to, keep the conversation going. Pero feeling ko kasi pag stand-up ka, mas mas air quotes performative ka. So, people say na when they're on stage, parang sila talaga yun. Yes, pwedeng ikaw talaga yung person who's talking on stage. Pero you're still trying to be honest as far as the craft is concerned. Meaning you have to set it up, you need to have this punchline in order to trigger some laughter in the audience. But with podcast, ito, wala akong iniisip eh. Hindi ko iniisip yung lahat eh. Ako din, pag nagpo-perform ako ng stand-up, parang may character eh. Character pa rin ako on stage eh. Kahit na hindi naman ako costume. Yeah. These are my jokes, pero may performance involved pa rin. Yeah, mismo. Nabanggit ko sa'yo na itong season na to, parang all Chinoy guest. Sana. So, in-invite kita dahil Lim, yung apelido mo. Tinanong ko to sa mga past guests ko kung how Chinoy are you, pero hindi ko natatanungin sa'yo dahil kasi alam ko na wala kang masyadong connection sa Chinoy side mo, di ba? Ano nga ba yung, sige nga kwento mo nga yung, ano yung Lim? Ano yung connection mo sa Chinoy side? So, yung lolo ko pure, as in super Chinese yung lolo ko. Hardware, lahat ng stereotype. Oo. Di ko alam kung lumaban siya sa gera, pero as in 100% mainland Chinese. Alam mo kung anong province, kung saan galing? Hindi ko alam. Okay. Ang alam ko lang ay niligawan niya yung lola ko na super Bisaya naman. As in taga Leyte. Okay. Deep Leyte. Tapos nagligawan sila nung may gera. Hindi ko alam paano nangyari yun. Like, nagpuputukan. Tapos yung lolo ko, ano pangalan mo? Hindi ko alam. Paano, Japanese, ano ba to? Gera nung Japan? Hindi ko alam eh. Alam ko, 1940s, 50s. Okay. So, yung 40s, 50s era. So pumunta dito yung lolo mo. Galing siya, nag-migrate siya dito. Yes. Na-meet niya yung lola mo Sa Leyte. Leyte. Oo. Tapos nagligawan sila. Ligawan sila. And then, they, panganak yung lola ko ng 4 kids. Tatay ko bunso. So, if you do the math, may na ako sa math. That's why hindi ako full Chinese. If you do the math, parang 1/4, 1/8. Okay. Tama ba? Siguro. Kung hindi na ako magaling sa math, pero go. Parang ganun. So, yung dad ko kasi half eh. So, that makes me, I think, 1/4? Ganun ba? I guess. Chinese. 1/4. Yeah. Ang nakatawa yung tatay ko, wala siyang alam talaga sa... Tinry yata siya enroll sa Chiang Kai-shek. Tapos hindi natuloy. But yung other siblings... Dito ba sila lumaki sa Manila? Yes. Okay. Pero palipat-lipat sila eh. Caloocan. Nag-Chinatown din yata sila. Hindi ko na maalala. So, hindi natuto yung tatay mo mag-Chinese?
At kaya wala kaming connection ngayon Yeah. sa Chinese community. Na-meet mo ba yung lolo mo? No. Hindi. Yung lolo ko namatay siya, maliit pa yung tatay ko. Parang 1, 2 years old pa lang tatay ko namatay. Kaya rin hindi. Yung lolo ko may hardware siya before. So, nung nalugi yung hardware, sumakit yung puso niya. Hindi, joke lang. Totoo eh. But yeah, may hardware siya before. Yun yung business. Okay. Tapos nawala siya. Nawala yung business. Kasi apparently, siya lang yata yung may alam paano patakbuhin yung business. Siya lang yung Chinese talaga. So, hindi na alagaan na maayos. Nagkanya-kanya na yung mga anak nila. Okay. Punta ako sa May Kawayan, Bulacan. Yung tatay ko rin may hardware. Tapos nalugi din. Talaga? Buti di siya inatake. Buti di siya inatake. Buhay pa naman yung tatay ko ngayon. Malayo yung connection mo sa Chinoy side mo. Pero tingin mo ba, since Leland Lim yung pangalan mo, tingin mo ba na meron ka pa ring Chinoy privilege? Ginagamit ko siya pag kailangan. Ah. Sorry sa makakarinig nito. Naalala mo nung Mayor si Alfredo Lim sa Maynila? Oo. Huli ako coding sa Espanya. Oo. Sa UST ako eh. Oo. One of the few times na pinayagan ng tatay kong dalhin yung kotse na family car namin. Huli ako coding, nakalimutan ko. Tapos nung binibigay ko yung lisensya, sabi ko, apo po, apo. Apo ko. Alam niya na. Sabi ko, apo po. Ay, sir. Sige po. Have a nice day. Galing. Tapos, I felt bad after. Okay. Kasi, sobrang wala kaming connection ni Alfredo Lim. Oo. Sorry, Sir Alfredo Lim. Going back to your question, parang naramdaman ko ba yung privilege? Tinatry ko siyang gawing advantage sometimes. Okay. Pero hindi naman malalang advantage. Like for example, I was working before in advertising. Tapos nalaman ko yung client may Chinese background din. So I try to banter with them just to get some rapport. Na parang yung lolo ko dati may ganyan may hardware ganyan. But I'm not really close with the Chinoy community. Yeah. And some Chinoy friends actually they try to lure me to try it out. To try. Parang fraternity, no? Paano to try? Maging involved. Like Sa Chinoy side. No? Yes. Doon ko nalaman yung salitang tauke. Tauke ba? Okay. May tauke Boss, sa Facebook. Oo. Yun yung boss. Hi, tauke. Sumali ka dun sa tauke na Facebook group? Oo. Ang daming nag-reply. Anong pinost mo dun? I was promoting your show? My previous podcast before. And then, ang daming creatives na nag-reply. Sabi niya, oy, nice one. Hindi nila alam. Wala ko alam. Alam mo, gagawin ko rin yan for this podcast. Kasi medyo recent lang din ako sumali dyan sa Tauke Facebook group. Gagawin ko nga yan. In fairness naman sa Chinoy community, very supportive sila kung alam nilang Chinoy ka. Yes, very supportive. Pero at the same time, naka-experience din ako ng konting, hindi naman judgment, pero medyo na-alienate ako whenever I'm around. Kunyari, there are 3 Chinoys here. And alam mo yung mid-conversation, magsuswitch nila to Mandarin or something. Or Hokkien. Hokkien. Parang, doon nga ako kanina tapos biglang magsasabi. Mag-Chinese sila. Na out of place ako kasi hindi ko alam yun eh. Baka mamaya binabackstab nyo na ako. Hindi ko alam. Nung time na yun, alam nila na hindi ka nagcha-Chinese? Hindi yata nila alam. Okay. Kasi I try to play it off lang. Inisip ko rin, kung meron akong Chinoy feeling ko dahil C ako, yung unang assumption ng mga tao is kamag-anak ko si Henry C. Top tier kasi ang C. Oo. So, kahit na hindi ko siya sinasadyang gamitin as a privilege, feeling ko nakakatanggap ako ng privilege. Alam mo yun? Yung mas mabuti lang yung nila, yung how they treat you. Di ba? Or kahit na sa Grab or sa any like service-oriented parang mas mabuti lang yung treatment nila sa'yo. Parang mas mabait ang mundo sa'yo pag C ang apelido mo. Oo. Siguro yun yung parang white privilege for ang ganda! Oo. Chinoy privilege. Chinoy privilege. Medyo may kasi 'di ba pag Chinoy ka parang yung inisip ng mga yung assumption ng mga tao is mayaman ka or you're from a powerful kuripot ka. If you want that stereotype, Pero
Pero yun nga, may pagka-white privilege na, okay, Hmm. dahil baka takutin sila na Yeah. Marami pala similarities ang Ilocano pati Chinoy, no? like, Pagdating sa sa pera. dahil sa pagiging kuripot, Oo. oo. And Ano I ba? don't mean that, in a disrespectful Oo, way. Pero I admire people who are kuripot mm, because they're not giving in to unnecessary shit. yeah, Na parang, I'm not gonna spend this much to please this person. true. So parang, hindi, siguro up to some extent. Oo, Yeah. And I see that sa mga ibang Chinoy ko na friends. oo. Very few Chinoy friends lang naman. Na parang they're very, I don't know if this is racist or something Di naman, di naman. Pero parang they're very careful Sa pera. sa pera. Totoo When totoo they naman. split the bill, alam nila na, hey, you got this, you need to pay this, you need to pay this. Oo, And I appreciate that. oo. Kasi with other Pinoys na nagsasabi lang ng, oy, gusto nyo, alam mo yung tamad way na, split na lang natin equally lahat. Talaga, ikaw lang umorder ng beef broccoli. Hindi ko Totoo. na kinuha niyan eh. Totoo. Pero ganun ako, like, may splitwise ka ba? Naka-splitwise kami lahat. Like, Yeah. dapat by the centavo kailangan bayad. I'm confident na yung nag-invento ng Splitwise, splitwise ay Chinese. Search it Baka up. nga, baka nga. Ganun din kasi yung mga lolo't lola namin eh. Yung parang, kung minsan 'di ba keep the change, bawal yung keep the change. Kahit yung ultimo centavo na sukle kailangan kunin mo. Nagtitip kayo sa restaurant? Hindi masyado. Ano Hindi yung hindi masyado. masyado? Siguro yung pinakamalaking tip na is like 50 pesos, 100 pesos. Right. Pero meron kaming yung parang, ay, may service charge. So, hindi na kailangan. Oo. Tas mas mahal pa minsan yung service Oo. charge kesa dun sa... Hindi ko alam kung tama yung pag-iisip na yun na parang, may service charge, di na natin kailangan mag-tip. Okay. I think if you tip on top of the service charge, parang you're doing it for the love of the game. For the love of tipping. Pero yung service charge ba kasi napupunta sa servers? Employees. Or, Ah. kasi for sure yung tip napupunta sa kanila, pero yung service charge ba napupunta sa kanila? Ang alam ko yung service charge, correct me if I'm wrong, pero centralized siya, Okay. yung service charge. So whatever you accumulate sa buong araw na yun, isi-split twice nila. Equally. Oo nga. Salamat Splitwise. Yeah, salamat split twice. Sa sobrang Chinese ko, naka-Splitwise Pro ako. What the Like, binabayaran ko yung Splitwise. Binabayaran ko yung Splitwise ng mga 200 pesos a month para lang pantay-pantay tayo lahat sa bayaran. Hindi ko alam na may Splitwise Pro. May Splitwise Pro kasi yung Splitwise free, yung libreng Splitwise, may limit. So parang may limit yung transactions na pwede mong Parang within a month. within a day or within something, within a day yata. Parang may limit yung transactions. Paano kung nagta-travel kayo or marami kayo? So hindi mo malalaman pa sa Splitwise. So merong Splitwise Pro. 200? Mas 200 mahal pa pesos sa a- Prime. 200 pesos mga ganun, mga 200 pesos a month. Maganda rin kasi doon kung nagta-travel kayo with your, kunyari, friend group. Yun, doon mo talaga siya magagamit. Yeah, Hindi every day ako- may every location may Oo. transaction. Splitwise Pro. Salamat. Splitwise. Galing, no? Oo. Chinese yan. Sure ako. Search nyo ngayon Search- habang search- nakikinig kayo. search yun. search nga natin kung sino yung gumawa ng Tapos Splitwise. apelido Santos. So, stand-up comedian ka. Diba? Yes. Since, pinakinggan ko rin kasi yung mga past interviews mo. Parang, nag-start ka 2018? Tama ba? So medyo medyo blur kasi. Okay. 2018 I started doing open mics. Open mics is where you practice your own your new jokes if you are an older comedian. And if you're a new comedian trying it out, sa open mic ka rin unang sasalang. They'll give you 3 minutes there. I started doing that in 2018. And I did it weekly for a month or two. And then after that, medyo na lang, because of work, hindi ko masingit. And I was more of a fan than a performer. I was trying to consume a lot of stand-up stuff. And then I tried doing it more passionately nung pandemic na. Kasi So, when online. Yes, when the pandemic hit, everyone's online. Merong thing na online open mic. So lahat
Ginawa siya ng mga comedians from Comedy Manila. Sila Red, Cool Pals, ganyan. And yun, kasi ang dali eh. Oo. Login ka lang. Tas mas practice mo yung ano mo, yung writing mo. Oo. 'Di ba puwedeng meron kang guide, hindi naman nila nakikita. So you try to practice it. And then when live shows came back, dun na ako sobrang Hmm. every week lahat pinupuntahan ko. Minsan nauubos na yung ano ko, Oo. yung Mate finances oo. ko. Kasi Sa mahal opera. eh. Isipin mo, Kasi QC most, QC, oo. taga-Cainta pa ako Oo. before. So grabe yung um kumbaga back and forth. Oo. So you need to factor that in. And then na-invite na ako open. Ang first show ko, legit ticketed paid show was with James Caraan. Mm. Yung show was called Bashers in Paradise. Kasi yun yung panahon na binabash si Si James. James. Dahil sa mga kasi sobrang nagva-viral yung jokes niya eh Oo. during that time. Ayun, invite niya ako. Grabe yung pressure ng first show kasi you're getting paid. Saan ka Online lang. online pa rin? Oo, Oo. Zoom pa rin 'to. Ano siya, forgot 2022 yata, April. Ayun, naalala ko pa yung month. Then after that, live shows na. Cool Pals Anniversary, balik sila ng live. This was in Music Museum. First theater show, Wow. sobrang ibang experience. After that show, I had a good set and yung puso ko hindi tumitigil sa pag grabe yung Oo. beat. Pagbalik ko, sabi ko, "Shit, gusto ko 'to gawin for the rest of my Oo. life. I want that feeling, that exhilarating feeling over and over again." Okey. So yun yung nagpu-push sa'kin to write more jokes. Oo. Kasi iba ang feeling na first time mo marinig yung joke eh. As a fan, Oo. 'di ba parang, "Shit, ganda nun." Oo nga, oo. So yun, I mean, may appreciation pa rin for like old jokes, pero kapag may bago tapos parang, iba. galing. Oo. Yeah. Oo. So, parang kunyari movie, Oo. watching kunyari first time Yung mapanood yung Obsession, oo. Hindi ko pa napapanood, pero yeah, magandang araw. Oo. iba yung kilig eh. Oo, oo. Shit, ang galing. Bago ka mag-stand-up sa advertising ka, 'di ba? Yes, Tapos ah, yes, I worked in advertising for actually kaka-quit ko lang 2 years ago. 2 years ago. Hmm. I was in advertising for 9 to 10 years as a Wow. creative. And then, ito yung narinig ko sa isang interview mo, eh, kasi nag-stand-up ka dahil fan yung dad mo ng stand-up. Ah, Nag-philo ka nung college dahil philo yung dad mo. yeah, Tapos nag-advertising ka dahil tama ba? Galing sa advertising yung mom mo? mom ko, Mom yes. mo. So, Hmm. parang masunurin kang bata. Medyo, actually ngayon ko lang napansin. Oo, Oo. grabe simula kasi nung college kasi, I thought I wanted to pursue law. Mm. Pero naisip ko parang gino-groom lang pala ako ng tatay ko into wanting to pursue law. Kasi Okey. muntik siya mag-law before. Oo. So, parang, gusto ko ba talaga 'to o parang eto Dun yung lumabas yung pagka-Chinoy ng tatay mo, yung gano'n ba yun? oo, kami nung bata kami parang lawyer, doktor, o Ah, negosyo. Pero lawyer or doktor, yun yeah. yung top 2. Nakakatawa kasi gusto niya ako mag-law, gusto niya yung kapatid ko med. Yeah. So, pareho naming tinry, pareho kami napunta sa arts eventually. So, yung, kapatid ko ngayon nasa advertising Okey, siya and film student din siya. okey. So, nasa arts kami pareho. Ako nasa entertainment ako. So, parang hindi nag-work. Hindi But yeah, oo, philosophy helped me a lot in terms of trying to navigate things, having a good judgment on things, oo. on social whatever. And it helped me a lot sa stand-up comedy kasi if you keep on asking the question, why is this, why is that, Oo. you're gonna get closer and closer to what you're looking for, I guess. Hmm, So parang yun yung laging blueprint ko. yeah. Hindi may philo classes din kami sa college, pero hindi ko siya sobrang na-appreciate. Feeling ko dahil mahirap siyang basahin or Mahirap siya 'di basahin. ba? Ano yung
would you recommend parang someone, kunyari kung hindi niya talaga alam kung anong Mm. ite-take niya sa college to take up philo? Sige, I would recommend a book and I would recommend a comedy special. Ah. So, sobrang hindi wala akong credibility to recommend the book kasi hindi ako mahilig magbasa. Pero pagtatawanan ako ng mga nakikinig. Panoorin niyo yung Idiot's Guide To to philosophy. Philosophy. Oh, Bro, useful yun? sinalba ako nun from first year to fourth year thesis defense. Shit. Pero never ko nilagay sa thesis. Yung iba may as a footnotes. reference. As a reference. Kasi sasampalin ako ng proof ko. Idiot's Guide. Page 24. Hindi pwede. So, lagi ko yung nakakita sa mga bookstores eh. Akala ko parang, so useful talaga siya. Matututo ko ng philosophy sa... Yes. Kasi the thing with philosophy books, yung classics like yun, mga Nietzsche books, mga Descartes, mga John Locke, mga favorites ko yun. Pag binasa mo yung libro nila na translated into English, mahihirapan ka sa terms. Kailangan lagi kang merong dictionary or laptop or a phone on the other hand for you to search for the terms and their meanings. Mahirapan ka talaga. Nung dumating yung Idiot's Guide to Philosophy na binili ng tatay ko, dumali yung buhay ko. Yun lang pala gusto nila sabihin. Ang dami pa nilang terminology. Ganun kasi yung times before. You have to be careful with the concepts, with the ideologies. Pero it's easier to navigate when you use simpler terms. For kunyari, a 16-year-old, 17-year-old brain that time. Okay. So it helped me get through college. I had more fun. Don't get me wrong, sobrang mahal ko philosophy. First year pa lang ako na gets. Gusto ko to, mahal ko to. Yun yung una kong recommend. Read that book if you want to know more. Kasi lahat ng, kumbaga yung highlights ng philosophy era, nung Renaissance period, nandun lahat. And then, a comedy special that I would recommend, forgive me agad, sorry in advance, dahil alam kong na-cancel tong taong to dahil sa ginawa niya. Pero I would recommend that you watch Louis C.K.'s One Night Stand special on HBO. Nasa YouTube pa rin siya ngayon. I think it's a 30-minute special. It's one of the most paano ba? One of the most philosophical comedy specials I've watched. Pero sobrang dali niya intindihin. Okay. Like, meron siyang bit, may joke siya doon na naiinis siya sa mga anak niya. Kasi once na tinanong siya nung anak niya ng why, hindi na matatapos. Daddy, why is the sky blue? Because ganyan. Because there's vapor and blah, blah, blah. Why is vapor? Why is the sun like this? Tapos ang ending is, just eat your fucking fries. Parang why? So parang, ang ganda. And philosophy yun, di ba? Why? Yes. So, yun yung one of my favorites. Okay. Sige. Idiot's Guide to Philosophy, tsaka One Night Stand ni Louis C.K. Yeah. One Night Stand. Ano yung thoughts mo dun sa, since na-mention mo na cancel si Louis C.K., ano yung thoughts mo about parang supporting artists na na-cancel na, or di ba yung mga iba parang kaya mo bang ihiwalay yung nagawa nila and their art? Anong thoughts mo dun? I've said it a lot of times now on my podcast. But I can separate art from artist. Kasi if you separate art from the artist, you would know what ang hirap sabihin nito, no? You would know what greatness is and how it's different from being a good person. Okay. So, kunyari, hindi ko alam kung nakikinig, kung nanonood ng NBA yung mga fans mo. Pero ang analogy ko lagi is si MJ, si Michael Jordan. Okay. He was kilala ko. Hindi ako ng basketball, pero kilala ko naman si Michael Jordan. No? So, lumabas yung documentary niya, yung Last Dance. And parang na-expose in a way kung paano niya tratuhin yung teammates niya, na very mean siya to his teammates. But, grabe yung greatness na pinakita niya. Okay. Na parang naging greatest of all time siya, although ngayon sinasabi si LeBron na whatever. Ibang conversation yun.
Pero ibang tao siya, pero iba rin yung capabilities niya in doing other stuff. Oo. So kunyari, si Michael Jackson, maraming issues sa kanya, when it comes to, hanging around with kids and the pedophile accusations. But you can't deny the fact na sinulat niya yung Thriller. Oo. Diba? Greatest Oo album nga, maganda of nga naman, all oo. time. I'm in no way justifying Kung ano ginawa if totoo nga yun hindi ko alam right now I still don't know if Yeah. it's true or not. If it's not good for him, if it's true, horrible person, Oo. good artist. Mm. So I'm in no way justifying what they did as a person, but I can't turn the other way and look away from what they did as an artist. Yes. Kasi yun yung standard. Mm. You should be able to see what the standard looks like and try to at least meet it or surpass it. Huwag kang magpa-blur dun sa ginawa nila. Yes, crucify them for being a bad person. Oo. But don't deny the fact that meron siyang magandang ginawa Nagawa. outside of being a good person. Okay. So going back to your question, you can separate. I can separate them, but at the same time, I don't want to say na I support their art, not them as a person. Parang yung sinasabi ng mga pare about gays, I support them but not the act. Ganun. pero baliktad lang, baliktad. Pero values nila yun Kumbaga, if you put it that way. Pero ano yung masasabi mo dun sa mga sasabihin nila, if you support the art nung na-cancel ng artist, parang binibigyan mo pa rin sila ng support through monetary means. Kasi kunyari kung nanood ka ng bagong Harry Potter ngayon, tapos 'di ba si pangalan niya, si J.K. Rowling na-cancel sa pagiging parang transphobe. Yes. Pero pag nanood ka ng Harry Potter, makakuha pa rin siya ng pera. So, Yun nga Kaya, I guess, I'm stuck. Kasi if you don't pay to see greatness, hindi mo makita. it will stop. Kumbaga, hindi niya natutuloy yun. True. So, yun yung dilemma ko lagi. Forgive me, I'm sorry how else are you gonna deal with it? Kunyari, okay, if magsha-show yung greatest comedian of all time, kung sino man siya, 'di ba? And may ticket price, kaya mo bilhin yung ticket, pero at the back of your head, masama siyang tao, what will you do? Would you want to see greatness or would you follow your values as a human being and not fund the person to aid his necessary needs? Yeah. So parang ang hirap, hindi ko alam Mahirap. how would you deal with it? I guess iba-iba yung gauge natin ng well, ako naman in the first place, di naman ako fan ng Harry Potter. So di naman talaga manonood ng Harry Potter. Pero siguro may konting guilt. Yes. May konting guilt kapag nanood ka ng kunyari ng show or if you support the art of that particular artist. May konting guilt. Pero I gets ko yung parang appreciation na parang ang ganda ng music niya, ang ganda ng art niya. Pero may guilt. Yeah. May guilt pa rin na hindi madaling So kung gusto ko i-avoid yung guilt na yun, minsan lalayo na lang ako. Yeah. Ako naman, to add to that, mentality, which I support din, na parang medyo checkmate siya, no? Na if you want to see a band perform, tas alam mong may ginawang mali, yung isang band member, parang may guilt every time nakikita mo siya na nagigitara. Masama kang tao, pero ang galing mo How do you... Oo nga It's so hard not to... At saka parang ma-affect din yung ibang members niya na parang wala mo siya lang ginawa. naman yung may maling ginawa. Exactly. Paano naman yung iba? So mahirap. Let me know. Kumbaga message nyo bro, Lilan, ganito yan. Kasi ako, lifelong dilemma ko na to. Bata pa lang ako, alam kong masama yung iba. Pero galing niya So you try to, I listen to an artist in my AirPods kasi ayoko malaman ng ibang pinapakinggan ko yun. May mga ganyan. Same with the fact na you wanna watch a movie na alam mong basura, pero guilty pleasure siya
Nakakatawa lang Parang kasi gano'n. parang nagvo-voice lessons ako. Tapos yung isa sa mga pinakanta sa akin ng voice lessons, R. Kelly. I Believe I Can Fly. Tapos parang sabi ko, kakantahin ko ba 'to? Pero kinanta ko naman. Voice lessons lang naman. Yeah. Pero yun, hirap You're nga. stuck, you're stuck. Oo nga. Lalo na if you know they're great before you found out they're really not a good person. Oo. Ah. Yeah. Naalala ko lang, Mm. since nag-philo ka, gusto ko lang din sana tanungin, sino yung greatest philosopher mo of all time at My God. ano yung greatest thought niya? Ganun ba? I think ang greatest philosopher ko of all time ay si Nietzsche. Okay. Siya yung very popular na nagsabi ng God is dead. Pero hindi dahil gusto ko magpaki-edgy. Oo. Kasi mali yun eh. May kadugtong pa kasi yung God is dead na sinabi niya eh. So, sabi niya, God is dead and man killed him. Okay. Nanggaling siya sa Thus Spoke Zarathustra something. Yun yung book niya. And may continuation sa Will to Power na book. Shit, matandaan ko yun. Idiot's Guide to Philosophy. Idiot's Guide to Philosophy. So meron siyang concept, an idea, which is called nihilism. I don't know if it's original na kanya yun, pero sa kanya ko na natutunan yung nihilism. It's the belief that nothing in the world has any value. So, man put values to everything. Kunyari, itong phone na to, wala naman talaga siyang value eh. Ang nagsasabi sa'yo na pangtawag siya is ikaw. Pero in itself, it's just a thing. Oo. Itong upuan na to, tao yung nag-morph sa ganitong object kasi gusto niyang gawing upuan. Mm. So, it came from man. And the fact na sa utak nang galing yung concept ng God. So, God is man-made. So, parang it's very interesting to Oo. me. Kaya ako siya naging favorite. Okay. Pero, ang pinaka, I think, gusto kong philosopher now Mm. na babagay sa generation na to is si Francis Fukuyama. Okay. Japanese ba yun? Siguro, oo. I think Parang so. Oo, Fukuyama is Fukuyama. Oo. Japanese. Francis Fukuyama, sabi niya, ang papatay daw sa man and woman ay boredom. Mhm. So, Ang ang papatay papatay sa sa ating lahat ay boredom. ay boredom. And during that, nung nasa college ako, babaw naman nun. Pero, living in the world now, parang that's what kills people din eh. Boredom. 'Di ba? Hindi ka nga maka-watch ng Instagram reel ng like 20 seconds if Na tatapusin mo. Oo Minsan, eh. oo nga, oo. Grabe yung attention span natin. I think tama siya. Pa-search na lang kung tama. Alam ko Francis Fukuyama yun. Okay. Yun. What will kill mankind Is is boredom. boredom. Dahil hindi na tayo marunong maging bored. Tama ba? Yun ba yung ibig Hindi na tayo marunong. Darating yung point kasi na pag nakuha mo na lahat ng bagay sa mundo, all of the sensations in the world, pag nakuha mo na yung maximum yan, bababa na, di ba? Oo. Everything. Kumbaga, kumain ka na sobrang daming ice cream, darating yung point you get tired of ice cream. Oo. Di ba? Video game. Play it long enough, sasawa ka dyan. So imagine lahat ng bagay ganun. Nagsasawa ka na sa lahat ng bagay kasi na-achieve mo na lahat. Doon ka na magsisimula na ano pa pwede kong gawin. Pag wala ka nang pwedeng gawin, Okay. you're gonna get depressed. You'll feel no value towards anything. So boredom will haunt you. And it's very interesting. Makes sense. May ganun ka ba ngayon na parang na-achieve ko na to, ano pa yung kailangan kong gawin next? May ganung side ka ba na okay, kailangan may gawin akong bago every time para hindi ako mabore? Yes, I always try to, ang cliche sabihin, pero I always try to top what I did. Kunyari, I did something. Ano yung next? I did this joke. Ano yung better joke? Ano yung craftier joke? Pero may ginagawa ako recently na mag-idolize ako ng isang person higher than me. Hindi naman kailangan sobrang taas niya. Pero I try to idolize someone and then I try to achieve what that person achieved already. Okay.
Because I think it's important for you, and it's important for people to look up to other people. Mm. Kasi if wala ka ng taong ina-idolize, yun na yung start ng pagiging egotistic mo Mm. as a person. Pag Egotistical? ikaw pag feeling mo ikaw na yung Mm. on top of everything, parang ikaw na yung best Yeah, in dapat may everything. hinahabol ka lagi, I think. Oo. Kasi if tingin mo ikaw na yung the best, ano pang how would you look for that next big thing na pwede mong gawin? Mm. Na parang masyado ka ng conceited, masyado ka ng full of yourself, parang mag-iiba eh. Your love for the craft, whatever it is, Oo. whether it's comedy, filmmaking, music, mawawala siya. Mm. Oh, so yun. Look what happened to Kanye. Kanye West. Yeah. Okay. Galing siya though. Oo. Oo. I mean, isa rin siya sa mga Best artist of na all time. Oo. Yeah. okay. Speaking of boredom, as a full-time artist, marami ka rin bang downtime and boredom? Pag hindi ka nagpe-perform, hindi ka nagsusulat, hindi ka nagre-record, Yeah. at So, anong ginagawa mo during those? either naghuhugas ako ng pinggan, naglalaba, or ngayon nilalaro ko yung aso ko. Mm. Yung tatlo lang. Also living with my girlfriend, Oo. so that helps, Yeah. having someone around. And the rest of the day, nag-iisip lang ako ng new material for a joke. Talaga. Yeah. So, kasi podcasting, hosting Mm. is there. Oo. Kumbaga, hihintayin mo lang na may something and then you're gonna do it. But writing jokes, hindi mo pwedeng, di bala na. Hindi siya ganun eh. Mm. You need to constantly do it every Oo. day. So, yun yung ginagawa ko. Kasi, you can't write something if you're not living, I Mm. guess. Mm. So, if you're not hanging out with your friends, if you're not playing with your dog, Oo nga. right now, meron akong nakabangkong untested dog jokes lang eh. Dahil sa Mm. mga aso. Oo nga, no? Yeah. Oo. Oo nga. Also, I believe na if may malungkot na tao, feeling ko wala siyang aso. Wala nga. Pero may pusa. May pusa kami. Pwede, Pero yeah. gets. Parang Walang pet. may mga jokes din ako about our cats dahil nga kasama ko sila all the time. Yeah. Parang may nabasa rin kasi ako na minsan kailangan natin masanay sa boredom kasi through boredom dun din natin minsan na iisip yung mga creative ideas natin. 'Di ba? Kasi kung lahat na lang tayo parang overstimulated, wala na, Yun ang ayoko. 'di ba? Yung, Wala nang parang original thought, wala nang yeah. creativity. Yeah. And also, people say na wala na the original thought ngayon because I think tumaas yung creativity level ng mga tao after social media. Mm. Because everyone wants to say or everyone wants to share what they think in a creative sense. Like when the meme culture emerged, meme culture nagsimula sa mga cartoon faces lang, 'di ba? Ngayon grabe na reference na ngayon eh. Oo. 'Di ba? Pop culture na siya. So when that happened, tumalino yung mga tao. Nagkaroon ng mas mataas na sense of humor yung mga tao. And dahil doon, you need to keep up to the point na na-overstimulate ka na parang you think sometimes na, shit, parang mas magaling tong tao sa internet kaysa sa akin. Oo. So parang you have to avoid those things kasi hindi ka na magkakaroon ng original thought. Kaya sabi nila wala ng original thought ngayon. Which I kind of disagree naman. Okay. Kasi if you talk about your personal life, original yun. May nangyari True. sa'yo. Baka hindi nangyari yun sa Oo. 99.9% people in the world. At least ngayon, 3 years pa lang naman ako nagsa-stand up. Parang mostly personal stories pa rin. Yeah. Hindi pa ako sobrang outside of that. Podcaster ka rin, nagpo-podcast ka Yes. since pandemic. Since Walang pandemic. edit. Let Leland Lim before, tapos walang edit ngayon. Ang tanong ko is, may advice ka ba for me? Kinuha lang kita talaga dito para bigyan ako ng advice. Pero kunyari, kung naniniwala ka ba dun sa sinasabi ng ibang tao na not everyone should have a podcast kasi everyone now do have podcasts? Naniniwala ako na lahat ng opinion ay valid. Mhm. Pero
I mean, valid lahat ng opinion pero hindi mo dapat i-take lahat ng opinion Ah. as right nor wrong. Mm. Kasi, going back to your question, if lahat ba deserve magkaroon ng podcast, hindi siya, sabi ni Wonder Woman, hindi siya, it's not about deserve. It's not about deserve. It's not about deserve. It's about whether or not gusto mo gawin eh. Mm. So if gusto mo gawin, go lang. Hindi mo naman pupwersahin yung mga taong makinig Makinig. sa'yo eh. Totoo And naman, yun din ang advice ko sa ibang mga tao na I'm sure napatingin ka rin sa mga comment section, lalo na if you're starting Oo. and you'll post clips of your podcast. Some people would agree and disagree to what you're saying. Mm. And some people would like, nabigyan lang ng mic, podcaster na, ganyan. You're not obliged to listen, but to me, podcasting is trying to look for the people who have the same sense of humor as you do, who are interested in the same things as you are. Yeah. So parang to me, it's about getting people who are like you Mm. and trying to Forming a community, ganun. Oo. bukod sa pag-form ng community, just trying to have a relationship. Kahit di kayo nag-uusap, magkakalala. Uy, nag-enjoy tayo Yeah. sa same things. Mhm. And to me, that's comfort din sa akin eh. Oo. Uy, may mga, regardless kung wala nakinig, kung nakinig sila, tas pinakinggan nila yung buo, shit, parang that's more than validation. That's finding your people that are like you. Mm. So, advice ko is, wag mo pakinggan yung mga ayaw. Doon ka mag-focus sa mga gusto. Okay. And if you like doing it, do it for yourself. Mm. To me, I'm doing it for myself. I'm for the people who like our content. Oo. Parang wala kang mapapala sa people who don't like to listen to you kasi they're not gonna listen to you in the first place. True. So why bother? So yung podcast mo is walang edits kasi hindi niya talaga ine-edit yung podcast niya, 'di ba? Lahat unfiltered. So the moment na magsalita ako up to unless may ads, syempre ilalagay mo yung ads in between, 'di ba, and promotions. But from start to finish, yun. So pag sinabi kong wala nang edit, post na natin yan, Gab. Tapos na episode. As in, kinakat na ni Gab, yung producer namin. So ayun. Since walang edit yung title ng podcast niyo, meron ka bang something like gusto mong pakinggan, panoorin, a piece of art na kung sana walang edit, kung walang na gusto mo sanang panoorin or pakinggan na hindi ine-edit? Kahit yun? ano. Oo. As a stand-up fan growing up, gusto ko pakinggan yung Green Room ng greatest stand-up comedians of all time. I just wanna know what they're talking about behind the stage. Like for example, sa mga hindi familiar sa Green Room, Yes. Room yung Green Room is where comedians, performers hang out before they perform on stage. So it's like a holding area basically. And nandun lahat ng chismis. Nandun lahat ng nagba-bounce tayo ng jokes, 'di ba? Bouncing jokes is where two comedians test out new untested jokes to each other. If nakakatawa ba to? Paano ko gagawing mas maganda? Pero dun din kasi yung purest form of conversations eh. Never na mare-replicate yun eh. So gusto ko mapakinggan anong pinag-uusapan nila. Chris Rock, nila Louis C.K., nila Anthony Jeselnik, Bill Burr, na syempre, kung walang camera, walang nagre-record, unfiltered yun. Diba? Ang daming racism. For sure canceled sila lahat. Canceled sila lahat doon. Pero yun yung what's fun about hanging out with comedians. Talking about those stuff. So if merong piece of content na gusto ko makitang or marinig unfiltered, it's really that. Kahit nga hindi sa stand-up, kahit kami sa improv group ko, kung maririnig lang ng mga tao yung mga like pinag-uusapan niya na outside of performance or recording, parang maka-cancel tayo. Malito eh. Or kahit yung GCs lang nga eh, parang kung lumabas yung mga unfiltered GCs natin, just maraming maka-cancel. Walang karir. Mawalan ng karir. Walang karir. Okay. Ikaw, yun yung sa'yo? I wanna know your kung anong walang edit? Oo. Shit, ano nga ba?
ito outside of comedy, mahilig kasi ako sa mga reality shows. Kaya Oh! kaya, yun yung pang turn off ko ng brain. Yung kung ayoko lang talaga mag-isip, mag-reality show ako. Kaya meron Mm. akong parang series na content, yung mga Real Housewives or dati Oo. nanonood ako ng Big Brother, mga Survivor, gano'n. So, yun siguro gusto ko makita yung lahat, like behind the Mm. scenes ng mga reality shows, ano yung nangyayari, ano yung mga drama, paano sila mina-manipulate ng producers, gano'n. To say these things, to do Oo. those things, oo. Tapos 'pag narinig ka lang parang sisigawan sila 'no? 'Pag sabi ng cut, okey. Oo, oo. Part of the ano pa rin Na pala. na minsan nangyayari talaga Yeah, or parang mag-aaway sila tapos cut, okey Latino. ulitin natin yung take na yun. Oo 'no? It's all for show. Kaya ang galing ng ano, eh, Kardashians. Oo, Like, to me they're the or baka dun yun kasi yung kinalakihan ko na 'pag nakikita ko kunyari cable TV, oo, sila lang yung lagi, eh. oo, oo, Na parang, "Ang galing ng mga 'to, ah." Even if they're acting, oo. galing nila mag-portray. Galing nga nila. Ang galing nila mag-market, galing nila Yeah, mag-market ng sarili nila yun. rage bait nga yung iba, eh, pero Totoo. it works Since nag full-time artist ka na, would you recommend that to ano, to people. to people? It's tricky kasi, ang laging mong maririnig sa kapwa artist mo is, walang pera dito." Pero if kaya mo gawin, gawin mo on the side. 'Wag mo iwan yung day job mo. Oo, And yun din yung sasabihin ko sa'yo, na if gusto mong gawin yung art na gusto mo or passion mo, 'wag mo siya gawing passion lang on the side oo, if you want to leave your day job. okey. You have to make it work. Hindi lang siya, "Ay passion ko kasi 'to, eh, gagawin ko 'to on the side." Yeah, hindi, gawin mo siyang trabaho rin. Mm, So if may day job ka, gawin mo yung day job mo, mabilis at maayos para makaalis ka na ulit oo. at gawin mo na yung other Yung work other mo, work, which is the work that you love. 'Wag mo siyang i-sugarcoat sa passion mm. na word, na term. Gawin mo siyang trabaho mong gustong gawin. Naiinis kasi ako, hindi ba naiinis, pero nanghihinayang ako sa mga taong may quote unquote Passion. passion Kasi project. parang nangyayari ginagawa lang nilang hobby. Yep, Hindi nila parang hindi masyadong seryoso kung passion yes. project. And wala kasing pressure, eh. Oo, Ang dali kasi magkaroon ng passion project, eh. Gagawin mo siya once a week, oo, 'pag trip mo lang, oo, 'di siya talaga magwo-work. You have to do it as hard, even harder nga, eh, as your day work, true. during the day. Oo, So that what happened with me. So I worked in corporate for 9 to 10 years and then moved up the ladder, yung corporate mm, ladder. And then when I realized how this is never gonna end, oo, mas nagtrabaho ako sa stand-up, sa hosting, weddings and events, podcasting. Every week ako nag-upload nun. Mas gumana siya. mm, Mas nakikita ko yung potential ko na gawin yung isang bagay. And nung malalaman mong gumagana na siya 'pag kumikita ka na dun sa passion, yung yun ba sa yung yun ba passion. yung nagpa-decide sa'yo na okey, Yes. magfu-full-time na ako dito nung nakita mo na, okey, kumikita na ako dito, enough. Yes. And sometimes, kung kumikita ka enough sa passion project mo, na ginagawa mo on the side, Mm, what more kung ginagawa mo yun the full-time, whole day? How much can you earn? oo, How far can you go? Iba, unlimited, possibilities, eh. yeah, And you're having fun. You're not dreading the next day. oo nga, So, yun yung yeah, sa akin. same. So, don't ever leave your day job 'Wag unless muna, 'wag. mm, May iba kasi parang mga naniniwala sa movies. Alam mo yun, oo, yung mga movies na, "No, Imma do this." Parang either I rap or I die. Medyo gangster type of thing. well, medyo guilty ako diyan kasi Hmm, nag nag-fully resign ako dati sa corporate job ko. Ano pa 'to, hindi pa ako nagsa-stand-up, hindi pa ako nagko-comedy, pero ginusto kong mag-produce ng hmm. musicals, ng plays. Talaga? So yun yung parang past life ko. So, nag-resign ako fully sa corporate job ko. Sabi ko, "I'm gonna follow my passion. I'm gonna follow my dreams. Gagawin ko 'tong parang theater, life ko na 'to." Ah, Tapos, I mean, fulfilling, masaya, nakakapagod, pero na-drain talaga yung bank account ko. Parang yes. kinailangan kong bumalik ng corporate job
To sustain. to sustain. Tapos nag-resign ulit ako, ewan ko, parang pero kaya nga ngayon, 'pag tinatanong din yan sa'kin, I agree. Do not leave your corporate job first. Yep. Dahil naranasan ko yung parang, "Shit, wala na akong pera." Hmm. Dahil Yeah. Isipin mo na lang, 'pag gagawin mo yung passion project mo, na mag-all in ka bigla, para kang umalis ng trabaho na hindi ka pa tinatanggap dun sa next mong trabaho. mm. So kung nasa job interview ka pa lang, huwag kang aalis dun sa trabaho mo currently. Oo. Kasi paano kung na-reject ka nito? Same thing with passion. Huwag kang aalis na hindi pa lumadating yung pera nung passion project mo. Mm. Yun. Tsaka wag mo siya i-sugarcoat sa fantasy, dream, Oo. 'di ba? Dream ko 'yan. Eh kung gawin mong trabaho, mas mag-work. Yeah, yun yung sa akin. Naalala ko lang dahil nabanggit mo, nagho-host ka na rin ngayon ng maraming weddings. Yes. Wedding Yeah. host ka na rin ngayon. Kamusta ang pagiging wedding host? Ano yung mga napansin mo about recent weddings? Lahat sila nakabarong na. Oo nga, nakita ko nga yung mga pictures mo, lagi kang nakabarong. Lahat, wala nang nag-Aamerikana masyado. Actually, totoo yan. Parang Oo we're nga, bringing barong back. oo nga, parang Filipiniana na yung parang theme ngayon sa mga Oo. kasal, no? Tsaka kasi ang init sa Pilipinas. So pag nakabarong ka, para nakakurtina lang yung suot mo na Oo. manipis. Oo. Pwede kang gumalaw-galaw. Pwede kang tumakbo ng stairs at mahulog habang nakabarong. Oo. Totoo. So parang sa akin, pag nakabarong ka, bukod sa I have more respect sa ginagawa ko pag nakabarong, it gives me more leeway. Comfort para Mas comfortable. para gumalaw. Oo. nga. Pero yung napapansin ko rin sa weddings ngayon, mas loose sila. Meaning, mas wala silang pake sa program. Mas nandun sila to have a good time. Alam mo, totoo yan. Totoo. Parang, mas gusto nila yung parang, gawin nyo naman nakakatuwa. Gawin yung, Yeah. um, Nakita ko wag- nag-host ka ng wedding, naka-auntie ka oo nga, eh. first time nga yun What eh. the hell? Oh. Parang gusto nila, ayaw na nila, although yung, siguro parang ngayon, they're trying to meld the two, na parang, may program pa rin, pero sana nakakatuwa. Or parang, not as strict as before. Yeah. Hindi siya strict, which is, I think, good. Oo nga. Kasi yung couple, mapapansin mo na mas masaya sila, tsaka mas sila. Oo. Pag sila yung nasusunod. Mm. And yung pressure, wala naman sa'yo pag nag-host ka. Eto this is how I feel. Wala naman sa'yo yung pressure pag nag-host ka. Mm. Kasi it's not about you. Oo. It's about the couple. You're just there to be their medium. Na parang, this is what will happen. Ayun. So, it's fun. And you're basically participating in someone's biggest day in life. Diba? Yeah. Ano yung biggest pet peeve mo pagdating sa, pet peeve mo pagdating sa hosting or podcasting or kahit sa stand-up? Sige, sa hosting, pag wala yung food, before ka sumalang, Ng host. ang host. Kasi hindi Alam ka mo, na makakakain eh. Oo nga. Alam mo, nakakatawa kasi naka-subscribe ako sa Reddit, yung mga weddings Reddit. Ang daming, sobrang hot topic niya ngayon, yung tawag dito, crew meals. Okay. Parang maraming mga nagpapakasal na isa yan sa mga top issues nila, top complaints nila, yung parang, kailangan ko bang pakainin yung crew? Which I think baka medyo optional naman. Pero kasi, also, yung iba kasi, ang daming ibang dala. Kunyari, yung isang host, ang dami niyang ibang dala. May Assistant. sound person, assistant, yan. Parang, Yeah. kailangan ba nilang pakainin lahat? I think, to answer that concern, talaga nakadepende siya sa arrangement nyo nung couple which is your client. Diba? So, dun pa lang, kung ang gusto, as host, kung anong gusto mo mangyari, sabihin mo na, para alam na nila. Hindi sila magse-second guess. Tapos magagalit ka pag walang food. Di mo naman sinabi 'Di ba? So, kailangan, parang business yan collaboration din yan Actually. Na, okay, I have one assistant. Ako, I just have one assistant companion. Just in case something happens. So, yung sa crew meal, gusto kong balikan, it never was an issue to me kasi I value the budget of the couple.
Alam ko, well, di pa ako kinakasal, pero I've hosted a lot of weddings na to the point na they have a budget. You have to respect their budget. Binayaran ka nila na maayos. Wag on the day, wag kang magpakadiva na, ba't ito lang yung food? Kung sinabihan ka naman na crew meal lang. So from the get-go, dapat alam mo kung ano yung i-expect mo Yeah. as host. Oo. At alam rin nila ano yung binibigay nila. Yun. Yun yung pet peeve. Actually, ang pet peeve ko lang talaga yung food eh. Kung darating ba, Before. Pero kasi Before. hindi ka nga talaga makakain pag tumuloy-tuloy na yung program. Or Oo. kahit na during dinner break, parang kakayanan mo kung kakainin mo yung Yeah. crew meal sa harap ng mga guests, di ba? Pet peeve mo sa podcasting, sa podcasting. Podcasting, wala naman ako masyadong pet peeve. Or sa stand-up. Sa stand-up, ang pet peeve ko lang sa stand-up is pagka people came in na. Kumbaga, if lahat ng audience pumapasok na, tas hindi pa ayos yung stage. Sa akin parang, as a producer, as a producer, and as a performer, kung na-miss nung isa sa inyo, yung tech, mic, lighting, magkusa ka na. Like, gawin mo na siya. Kasi, magsasuffer yung show, and bababa yung quality ng show, yung mga tao madidismaya, hindi na sila babalik the next show. So, yun yung sa akin. The most important part of the show is your audience. It's not you, although ikaw ay nasa poster, pero you as performer, kliyente mo sila. Gusto mo silang pabalikin the next show. That's why you need to set everything up nicely. Yeah. Hindi pwedeng biglang may nagsaserve, biglang may nagdadala ng yellow somewhere, papunta somewhere, ganyan. So, yun yung mga pet peeves ko sa performance and stand-up. Ay, pagdating sa hosting, it's not about you, it's about the couple. Yep. Sa stand-up, parang you still have to serve your Feeling ko dahil audience, no? Feeling ko dahil people pleaser tayo. Ako people pleaser talaga ako. Yeah, feeling ko lahat. Tingin ba lahat ng stand-up ko medyo people pleaser? Dalawa lang feeling ko. Either people pleaser or sobrang narcissist. Pag nag-stand-up ka. It can be both. Gets. It can be both at the same time. Parang nandun ako sa mas pagka people pleaser. Kasi even sa corporate shows, alam ko, pag corporate shows, ito yung mga i-hire ka as comedian to perform in front of a company na Christmas party nila. Yun yung corporate shows. And most of the time, or 50-50 yun eh. Pwedeng makikinig sila sa'yo, pwedeng hindi sila makinig sa'yo kasi wala silang pake. Dun sa times na hindi sila nakikinig sa akin, sobrang lala ng pagka people pleaser ko na pipilitin ko silang makinig talaga sa akin. Na, oy, yung tao sa likod. Ipo-point out ko kung ano suot mo. Kuya, naka-green. Diba? Nakakatawa yun, diba? So parang, shit, ganun kalala. And pag nakatulong siya sa real show naman, sa stand-up show, kasi you try to accommodate every person who bought the ticket. Kasi ako parang grateful ako sa lahat. Promise. Ito, I really mean it from the bottom of my heart. Grateful ako sa lahat ng bumibili ng ticket. Kasi, putya talaga, nagbayad sila ng this amount to watch you tell your dick jokes, yung mga racist jokes mo. Babayad sila ng talaga, currency. So kailangan mo talaga silang tutukan. Kaya siguro sa mga actually sa lahat ng comedian siguro na makakapakinig, alam ko may iba-iba tayong values. Pero if mag-agree tayo, sana yun. Na accommodate all audience members na kahit rude sila, pansinin mo lang sila kasi they're making your dreams come true. They're going to your shows. If they heckle, put them in their place. Pero i-acknowledge mo yung existence nila. Huwag mo silang dyan. So yun nga, di ka nga masyadong Chinoy. Meron ka bang tanong na lang para sa akin as Aganda. full-blown Chinoy, kahit na taboo question about being Chinoy? Galit ba kayo sa mga hindi Chinoy? Or do you look down? Do you look down? Yun yung una. Do you look down on non-Chinoy Tagalogs? Okay. Second question is,
do you consider me, meaning mga Chinoy na wala sa Chinoy Oo. community, as malabnaw na Chinese or something like cafe blanca ng mga Oo. Chinese? Kung kopi ko brown, blanca ba kami? Ganun ba? Hmm. Ako personally, no, siyempre. Feeling ko yung generation natin, hindi, parang wala ng gano'n, eh. Hmm. Although I do agree na yung mga older generations may gano'n, may konting racism talaga Mhm. pagdating sa pure-blooded Pinoys. Um, kaya nga may Great Wall. Kaya may Great Wall na parang, Okey lang. Akala ko kaya may Great Wall of China, 'di ba? ah, Para i-segregate yung ah, mga hindi pero Chi 'di ba yung ah, gano'n din dito, eh, yeah, yeah, para yeah. i-segregate na parang, okay, Hmm, papakasalan lang ng anak ko is mm, Chinese. mm, Yung sinasabi nila is parang dahil same yung culture, same, yeah. mas madaling, magkaintindihan yung mag-asawa. But Tama also naman. tama naman, but Hmm, also may konting racism din. yeah. Kung maririnig mo lang din yung unfiltered takes ng mga parents, What's grandparents the natin, worst you've heard? maka-cancel talaga sila, at least in this day and Like age. what anong worst? Hindi naman ikaw nagsabi nito, Oo nga, eh. hindi na, pero may mga comments, hindi ko naman sinasabi na galing 'to sa parents, pero may mga comments na ano naman, kunyari kung Pinoy mas, uneducated, mga gano'n, mas meron silang merong term dati na Juana. Actually ginagamit pa rin yung Juana, yun yung tawag ng mga elderly Chinese sa mga Pinoy, Juana. Which Na is yung translation niya is medyo parang Bisaya? barbarian yata, I think, Okey. gano'n. So, parang Barbarian. gano'n. Okey. May konting pag-look-down, at least yung mga older generation. I mean, aaminin ko naman 'yun. I think I felt that growing up. Mm, Whenever kasi may mga Chinese sa school, grade school, oo, na parang ayaw niyang ipalapit yung anak niya sa ibang students. And meron kasi 'di ba pagka nagsasabi may mga yaya, oo, "Ay, "Wag kang lalapit diyan, may ganyan 'yan, oo, magagalit mama mo." oo, Tas Chinese yung inaalagaan oo. niya. Ibig sabihin magagalit yung nanay niya 'pag Dahil nakihalubilo siya oo, dun sa ibang bata na 'di ba? hindi naman Chinoy. Yeah, Pero feeling ko ngayon nawawala na 'yan, yeah, pero meron nga, may gano'ng mm. pagtingin. Tapos yung second question, ano 'yun, malabnaw, Ah, malam do you think na parang, oo, si Leland ano 'yan, ah, coffee mate or go. something? Hmm, Ah, ako ako hindi ko inisip na parang ma ano nga ba? Hindi siya dumaan sa isip ko, at least, na parang, hmm. malabnaw na Chinese. Feeling ko dahil alam mo, growing up, You don't see opacity, gano'n? opacity. Yun, sorry. Sobrang Translu ah, oo. pero kasi feeling ko dahil growing up parang medyo may ano rin ako, eh, parang hindi ko rin nagka-phase ako na parang, ayoko maging Chinese. Talaga? Oo, Hmm, para kaya, interesting. parang, baka parang mas cool maging Pinoy, gano'n. May gano'ng phase ako nung Talaga? bata ako, eh, oo. Ako I think ano, if given the chance, kunyari may genie diyan, I would choose na kasi ang tingin ko sa mga Chinoy talaga, tatlong bagay lang, eh, 'pag Chinoy. Mabango, mayaman, Mm, or may mm, business, tas malaki yung network. mm. Yun lang lagi. Friendly, debatable, siyempre depende yun Oo, kung sino, oo. 'di ba? Pero yun lagi. Like mabango, may business, malaki network. So, parang I try to get in Get somehow. in. Oo, parang Parang kaibiganin ko 'to, magka-vibes kami, oo. ganyan. So, parang yeah. Gets, gets. Ay, Anyway, I think magawa na, um, ano na lang, ano pa yung what's next for you? Ano pa yung gagawin mo after may mga alam mo, bago yan, hmm, nagpa-fact check kami kanina sa Splitwise, 'di ba? Sino nga ba yung gumawa ng Splitwise? Ang gumawa ng Splitwise si Jonathan Brittner, Marshall Weir, and hmm, Ryan Lo, okay, so hindi Chinese. si Jonathan Bittner, pero ang middle name niya ay C.
Jonathan Yan. C. Jonathan Bittner. C. Tapos si Bittner. Marshall Lim Weir. Yes. Tsaka si Ryan Tan Laughlin. Laughlin. Yes. O Lin. Oh, Lapit na. Ryan. ano Lin, no? Taiwanese yan. Binili yung apelido. Laughlin. Laughlin. Galing Lin. Pero yun, what will you do next? Meron ka ba upcoming projects or? I would, well, mas personally, I would write new stuff for my stand-up audience. Pero I will do bigger things sa podcast kasi I really like podcasting. I love the show. Walang edit-edit. And I think I've found the right timpla. I want to make it bigger. And I want to produce more content. Whatever content that is. And of course, syempre, ang bread and butter ko ngayon, hosting eh. So, if kakasal kayo at gusto nyo ng, paano ba? Aircon / medyo kanal if gusto nyo na hosting na ina-accommodate yung guests. I think I'm your guy. Yeah. Agree. Ayun. And comedymanila.ph/shows for comedy shows. Yes. And yun, walang edit-edit podcast with Leland Lim. Yeah. Salamat. Thank you, Ansis. Thank you. Salamat. Salamat, Muni-Mooners. Oo nga. Naghanap kami ng anong pwedeng tawag? Muni-Moonies. Muni-Mooners? Muni-Muni. Muni-Moonies. Moonies. Muni. Yeah. Thank you. Thank you.